Kuya. Good morning, Kuya! Good morning, Kuya. Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Good morning, Kuya. Good morning, Kuya! Good morning, Kuya. Good morning, Kuya. Good morning, Kuya. Good morning. Ay, good morning, good morning, good morning. Ay, August 2 na ha? Yes, it's a Tuesday. August 2 na. So, ano meron ngayong August 2? Birthday namin ni Kong. Birthday ni Layo Kong. Si Dina bukas, August 3. Oh, Kasi gusto birthday ni ni Dina Mie. bukas. Ka muna. Mas matanda yun sa amin. Talaga? Mas matanda ba siya? Nasaan si ano? Wala yata si Angel. Andiyan. Nasa salon, nagpapa-retouch. Nagpapa-retouch. Ah, ganun. Ikaw ba, Diego, under desire ka ba talaga? No comment. O ba, di ka ngayon magsalita? Naririnig ako dun eh. Oo. Hindi nga, under desire ka ba? No comment. Hindi daw ba dapat ang lalaki ang ano, di ba dapat ang lalaki ang si Rina, tumataas na naman ang kilay eh. Nakwento ko na sa iyan, Kuya. Oo, ano to, matara ito eh. Pero tingnan mo mukhang ang bait-bait naman, di ba? Ngayon lang. Ha? Ngayon lang yan. Ngayon lang yan. Pero sa bahay, parang sino mas susunod? Si Janice, eto. Nakangiti lang ako. Parang, Dominant din yan eh. Ay, Dominant hindi. personality. Kuya, kung ako mukha akong dominant, mas dominant. Si Dokalan talaga? Mas dominant. Talaga? Diba? Like, pag magkasabay kami sa car, makikita mo yun na mas, although very din ako na, hindi naman ako yung tipong magpapatalo na lang ng wala namang ano. Nang basta-basta. Nang basta-basta. Pero kung ano naman kasi, parang pwede na naman yun yung pag-usapan eh. At saka hindi naman, it's not a It's matter not of na kung sino yung- pataasan kayo ng ano, ng, di ba? Kaya lang, ang pinag-uusapan lang ko minsan, sino ba dapat yung pinaka, parang siyempre, head of the family, sinasabi nga eh. Kaya lang, ang tanong dyan, paano nga kung under desire yung lalaki? Parang hindi naman maganda eh. Meron naman talagang under desire eh. Meron naman. Di ba, Kong? Meron naman. Hindi naman ikaw yan. Hindi. Tigasin. Pero may mga Tigasaing. pero may mga naka-under talaga, Oo. 'di ba? May mga naka-under talaga, yung mga tipong ito ka. Uy. Oh, doon yung mga tipong gano'n. Tsaka gusto niya siya yung nasusunod palagi, 'di ba? O kaya mas siya yung dominante sa kanila, yung babae. Paano daw kung gano'n? Kung under desire yung lalaki, 'di ba? At sa halip na yung lalaki ang head of the family, ang yung nagiging nagsisilbing head of the family yung babae. Ano ba ang sinasabi dyan ng banal na kasulatan? Yan po ang ating sasagutin sa ating Biblically Speaking with Brother Eli Soriano. Mali yun. Bawal ni Kristo sa babae mang-a-under sa lalaki. Sa unang Timoteo 2:11, pakinggan mo. Ang babaye magtuon sing hipos sa bugos nga pagpasakop. Wala ako nagatugot sa babaye nga magpanudlo o kun maggahom sa lalaki. Kinahanglan maghipos siya. Kay si Adam ginhimo sing una ugaling si Eva. Kag si Adam wala malimbungi, kundi ang babaye na limbungan kag nagmalinapason. Ayon. Ang babae mag-aral na tumahimik na may pagpapasakop. Hindi ko pinahihintulot na ang babae ay magturo o magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Yan ang sabi sa Biblia. Kaya sa isang sambahayan, in a household, in a Christian home, ang presidente yung lalaki. Pag ang presidente yung babae, hindi Christian home yun. Lalabas mali sa paraan ng Diyos. Pakinggan mo sa unang Korinto 11:3. Ganito nakasulat. Apang
buot ko nga mahibaluan ninyo nga ang ulo sang tagsa katawo amo si Kristo. Ang ulo sang babaye amo ang iyabana. Kag ang ulo ni Kristo amo ang Dios. Yan. Ang Diyos ang ulo ni Kristo. Si Kristo, ulo ng lalaki. At ang lalaki, ulo ng babae. Ang bana, ulo ng asawa. Kaya, ano yun it's a hierarchy of power. The Father, Jesus Christ our Lord, then the husband, then the wife. Mas mabiyan. Okay, nadinig nyo sa mga I like it. ibig hong makapakinig at makapanood Ito, ng kuya, dapat iba't tinatanong ibang mga din. discussions ni Brother Eli sa kanyang mga Bible exposition. Tabayanan nyo po yung kanyang mga programs dito sa UNTV at sa Radyo La Verdad 1350. Programa Ang Dating Daan, Itanong Mo Kay Soriano, yung Truth in Focus, at iba-iba pa pong mga bagay na kapupulutan ninyo ng maraming mga katwiran at mga bagay na magbibigay ng guide sa atin sa buhay. For the meantime, quick muna tayo, quick. Isang quick muna dyan. Isang quick meal, muna dyan, okay. Day 2 ngayon, day 2 ng Ng ating, potato serie. Kung kahapon, cheesy baked Baked potato. potato. Ngayon, Classic. Potato salad. classic potato salad. The usual Ano ba salad. classic potato salad? Ito, may ingredients Ito yung mga usually na siniserve sa mga restaurants na starters. May chicken yun, may chicken. Yes. Pero ang ingredients kasi natin dito ay syempre potato, carrots, white onion, celery, And mayonnaise, mayo, and pepper, pepper. and some salt. Salt. Alright. Malasa yun. Paano natin gawin to? Alright, para sa ating classic potato salad. Watch this. Okay, una-una mga kasambahay, hiwain lamang ang ating patatas into smaller pieces. Tapos, Pakuluan natin ito para lumambot. oo, ayan. Tapos ihiwain ang ating Carrots. Yeah, chop lang po yan. Or mga pwede kasabay. same pieces yan, Haris. Yes, tama ka dyan, Jex. And of course, ilagay natin yan together with celery. Chop celery din, saka Tapos chop ang ating onion. Onion, yung medyo matamis-tamis yan kasi puti. Okay, Chop lang after yan. that, haluin lahat sa bowl ng sinap with Tapos mayo, ilagay pepper. ang ating mayo. Ayan. At ilagay ng ating baked na potato. At yan na ang ating potato salad. Yes, mas Classic. hamon. Ang word dyan, Classic. classic. The Potato. usual. Potato salad. I mean, the usual na salad natin. Pagka-classic. Ewan ko sa'yo. Ano mo ko tinatanong? Okay, kuya. Yeah. Classic potato salad. Ang ating Parang ano yan, quick meal. parang ano ba sa umaga yung potato salad? Parang pag umaga, ano usual pag Pandesal. umaga yung mga starter, mga tipong sinangag. Sinangag. Pandesal. Pilipino talaga. Yummy. Pinoy. Tinapa. Oo, tapsilog na may mainit na kape. Long silog. Oh, 'di ba? O kaya tuyo na merong pangalan. Hindi, tuyo na masarap din kasi yung tuyo sa mainit na kanin eh. Yes. Tapos meron kang kamatis, Saka sibuyas. red egg. Yan oo. Huwag naman tuyo at red egg. Ang masarap sa red egg, yung tinapa. Tinapa. Diba? Maalat-alat. Tapos lalagay mo yung red egg mo sa kamatis. Saka lalagyan mo ng patis. Diba? Tapos diretso ka hospital. Red egg na nga eh. Maalat na yung... patis, saka sili. Maalat na yung red egg eh. Para pa UTI daw. Diba? Oo. Tapos minsan masarap sa umaga yung Tableya. paksiw na bangus. Pangus. Oh, paksiw na bangus. Yung Maasim bangus yun eh. belly na paksiw. Although ako hindi ako talaga mapaksiw eh. Yes. Ano lang ako, lately lang ako Gusto ko tinapa. na anong kumain ng paksiw. Paksiw. Nakakapaglaway naman yan. Diba? Tapos mainit na mainit yung kanin mo. Sasabaw mo yung sabaw ng paksiw. Sabi mo Tapos kasi, kuya, sasawsaw ka sa magluluto patis ka at sa saka amin ng patis at breakfast saka siling. Saka may mani, kuya, sa gilid. O ba't may mani naman? Ang paksiw, kuya, may mani yan pag sa Ilocos. Ah, ganun ba? May mani sa amin na side dish yan. Sabi pa ako mo, kuya, nakakakain. magluluto ka sa amin ng breakfast. Oo nga eh. Kailan ba yun? Next week daw, what's for breakfast? God willing, pagbalik ko. Ako Yan na, puro tayo kwento, kuya. Breakfast. Oh. Hindi, yung mga usual na pang-almusal. Sa amin sa probinsya, either pandesal na mainit
Tablea. Tapos kape na medyo matamis ng konti. O yan, may pandesal pala dun si chef. O yan o. Tapos sasaw-saw mo dun sa kape. Kuya, alam mo dun Okay. sa Bulacan, dun sa daddy ko, O. Walang yung ano yung gatas ng kalabaw, Yan. ilalagay nila sa kanin. Oh, hindi, ginagawa yan. Oo. Sabaw Yes, nila may sa kanin. asin. Oh, ginagawa nila Hindi yan. ko alam kung ano Pero lasa nun eh. ang masarap sa gatas ng Kape, baka, kalumpit, gatas ng Bulacan. kalabaw, gagawin mong kesong puti. Ay, masarap yan. Panalo yan. Parang biglang tinapay. tapos pandesal din na mainit. Yun ay lalaman mo. Pandesal at Ay siya. Ayos yan. Ay, nako, mamalengke ka muna, Kikay. Para ginugutom ako sa inyo. Okay mga kasangbahay, alam kong gutom na kayo tulad ni Kuya and kailangan nyo na talaga mamalengke dahil mag-aalmusal na ang inyong pamilya. Kaya ituunahin na natin ang mga gulay dito sa Tumana Market in Marikina. Okay, ito ang ampalaya ngayon, 50 pesos per kilo habang ang ating talong ngayon, ako medyo mahal din, ano? 50 pesos per kilo ang talong ngayon. At kasabay niya ng ating patatas, 50 pesos per kilo din po. Ayan, tapos moving on naman sa ating sibuyas, 100 pesos per kilo. Habang ang ating kamatis naman po ngayon ay naghahalaga sa presyong 40 pesos per kilo. Ayan, tapos ang ating bawang naman po ngayon, 120 pesos per kilo. Nako, medyo mahal ang bawang ngayon. Pero ang Para ating naman- sayote, para naman oo, nagluluto. medyo mas affordable ito sa presyong 20 pesos per kilo. And syempre, hindi magpapahuli dyan ang ating repolyo na naghahalaga naman sa presyong 50 pesos per kilo. Yan ang ating mga gulay. Ngayon, pumunta na tayo mga kasangbahay sa ating mga sariwang isda. Ito mahal din. Ano, ang tilapia, 100 pesos per kilo ngayon. Ako! Tapos ito ang ating bangos, ano, na usually 120, 150 pesos per kilo ngayon. Pero ang ating galunggong, nagtaas din po ang presyo. Dating 120 din, na 140 pesos per kilo na ngayon. Ako, medyo mataas ang bilihin dito. Ito ang pork chop naman po natin, 180 pesos per kilo. Pero ang buto-buto naman natin, mas affordable po yan sa presyong 145 pesos per kilo. At hindi magpapahuli ang ating paboritong liempo sa presyong 185 pesos per kilo. Habang ang isang kilo ng manok naman po ay naghahalaga sa presyong 145 pesos per kilo. O tama, Haris, medyo mahal ang bilihin dito sa Tumana Market in Marikina. Kaya alam mo naman mga kasangbahay, I highly suggest na bumangon ka na sa iyong kama, pumunta sa nearest palengke dahil malay mo, makabuena mano ka pa. Yan ang ating palengke price watch for today. Kayang Tapos na ako. I'm done. 5:19 in the morning. Ang oras. Minsan nga samahan kayo sa ano, dapat ano ba talaga yung pinapa? Kayo ba, sino ba nag-grocery na mamalengke sa inyo? Sino nagwe-wet market? Grocery? Grocery. Oh, syempre nag-grocery ka naman. Wet market, sino nagwe-wet market? Sumama ng Mabuti bata. pa yung mga lalaki nagwe-wet market. Pag Ha? pag sinasama ng magulang. Nung bata kami, Sama-sama eh, no? Hindi, Dati, nung minsan bata papasamahan ko kayo ng camera kung yung talagang pinapamili nyo, Parang yung grocery natin. Isang grocery nyo or isang pamilya. Hindi, yung sa inyo talaga. sa bahay mo talaga. Oh, yung sa bahay nyo talaga. Diba? Para makita natin kung ano ba yung usual na ano nyo, binibili nyo. Sige. Top rice. Nagchichichirya ka? Oh. Yung mga Malakas doktor, ako dyan. Ang mga doktor, paano mong paniniwalaan mag-asawa. yung mga doktor na yan kung minsan? Kami mag-asawa. Mahilig kayo sa chichirya? Ano, junk foods? Usually yung Nova. Yung Nova yung binili. yung mga Tsaka yung potato chips, favorite ko yun. mga chips. Pero hindi naman yung tipong, Kumusta naman ang executive check-up mo? ay, flying colors. Okay. Ngayon lang. Hindi. Yung mga junk food na yan kasi bukas makalawa sisingilin kayo niyan eh. Bato sa bato, bato sa apdo, mga ganyan yung mga usual na ano eh. Tapos diabetes dahil doon sa kung ano-ano mga matatamis naman na pinagkakakain. Iced tea. Kaya lahat, kung sinasabi nila yung moderate sa lahat tayo ng bagay, dapat gumagawa din naman tayo ng cleansing natin. Nagka-cleansing ba kayo? Turuan mo nga kami, Ayan, kuya. si Haris, nag-ano to. Ikiklen sa katawan. Oh, yan ang, Cleanse mo naman yan ang ako. trabaho niyan eh. Detox. Di ba? Oh,
Pero na lang kung ma-discover to sa ano. Sa dance. May bagong ano. May naghahanap ng bagong karir si Haris. Part-time job. Sideline lang kuya, sideline lang. Nakita mo ba si Ma'am Beth? Pakilala. Sa Palawan. Zumba queen pa rin. Si Ma'am Beth Palawan. Suralgo? Yes. Oo. Sinend sa akin yung picture, di ko nakilala eh. Oo, talagang akala ko Nakakapag-bathing contestant suit. sa ano. Bikini. Naka-bikini. Summer pa rin, pahabol. Hey, good morning kuya. Would like to... Thank! Patrol! Ayaw mo bang tumaba? Go with the power of 500. Go with the power of Patrol. And Live It. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. Good morning, Kuya. Would also like to thank New Moms, maging bidang nanay. Pumwesto pa doon, Hindi ha? ka makita kasi, maging bidang nanay sa New Moms Malunggay at OsteoGuard tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go, galaw! Yung pa rin kabisado. Kabisado ko na. La 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 la. Ah, 5:26. Tingnan natin si Rina. Kung ano. Delivery. Wow, Ano yan? sarap naman yun. Ako parang foul sa akin yan. Karne. Hanggang matapos. Yummy. Ano tawag dyan? Ano ba yan? Asado. Asado and pandesal. Asado pandesal. Asado. Wow. Naman, Kuya, you'll burn it. Sarap, ha? Naka-diet si Kuya. Oo eh. Muna tayo. Fitness muna tayo. Sa mga ano ko. Kuya, just in time para sa ating Rio Olympics, pag-uusapan naman natin yung mga kakaibang sport na pwede nating masaksihan o ma-witness dyan sa Rio Olympics nga natin. Ito yung tinatawag nilang synchronized trampoline. Ayan. Kasi yung, di ba yung synchronized trampoline, Kuya? Kasi di ba usually nakikita natin mag-isa lang? Ito pa lang kasing trampoline na to, event na ito sa Rio Olympics ngayon, under gymnastics siya. Oo. Under gymnastics. So ito yung synchronized trampoline. Ang world champion ngayon ay si Rosie McLennan tsaka si Karen Cockburn. Sila yung from the US. Galing, Sila ngayon. So parang ang benefits kasi ng trampoline, nakakapag-improve daw siya ng cardiovascular system ng isang tao because it increases yung heartbeat mo at saka yung heart rate mo. So parang at the same time, tumataas yung cardiovascular mo. Tapos it also activates yung mga lymphatic system mo. So sabi nila nakakapagpaalis daw yan ng toxins sa inyong mga katawan. So pag ginagawa niyo daw yung trampoline na yan, okay daw yan, pampaalis ng toxins sa inyong katawan. And aside from that, syempre nakakapag-improve din yan ng coordination at balance nyo. Makikita nyo naman, diba, sa trampoline, meron silang 3 categories kung paano nila gina-judge itong synchronized trampoline. So meron silang puck, meron silang puck, pike. Yung puck is yung nasa chest, tuck or puck yung tawag nila doon, yung nasa chest area. Tapos meron silang straight, kung saan naka-straight lang yung katawan pag nag-jump ka. Meron silang tinatawag na straddle, kung saan nakabuka yung katawan nila. So yun yung mga parang gina-judge nila. Depende dun sa stunts na ginagawa nila sa synchronized trampoline. Kung ikaw pala ay magta-trampoline for 1 hour, makakapag-burn ka ng halos 600 calories. Wow! Ayan. 600 calories. Pero tamang-tama yan sa 600 calories for 1 hour? 1 hour, Kuya. Lawit na ang dila mo nun. Sobra daw siyang nakakapagod kasi twice the calories burn compared dun sa regular workout niya. At saka good siya for your mga knees na masakit, mga joints, Sa ganyan. knees? Yes, Kuya, kasi may cushion siya eh. Hindi siya yung flat na, di ba pero dito? syempre, ano pa rin yun? May cushion, oo. Pero yung dyan naman kasi, yung ginagamit nilang trampoline, kahit daw yung mga spring nila, binabalutan nila ng cushion. So, para mas malambot siya. Pero mukhang Para hindi maganda nga delikado. yung trampoline. Yes. Tsaka pag synchronize, diba, kakaiba, Kuya? Pareho kayo ng moves. Oo. Oo. Diba? Tama na sa akin ng tarpaulin. Ayan, Kuya. Tarpaulin na lang. Tarp na lang, tarp. Huwag ng trampoline. No. Okay, sige. Alas 5:29 sa mga nagtatama ng relo, mga walang relo. Oh. Yung bukas pa lang bibili ng relo.
Today is Tuesday. August 2 na. Okay. Tuloy tayo. Healthy lifestyle tayo muna. Haris. Okay mga kasambahay, ito po ating pag-uusapan ngayon, hindi lang po tuwing summer tayo kaya nag-weight loss. Actually, dapat all year round, purpose natin is dapat mag-fall tayo doon sa ating Weight loss, sa weight natin, yung range ng weight natin. So ito yung mga tips natin mga kasambahay, paano natin magigain o paano natin ma-attain yung ating weight loss everyday na mga ginagawa natin o kinakain po natin. Alam niyo po ba na dapat in every meal ang ating pong target is dapat 300 to 400 calories po tayo per meal. Which is in a day naman kasi 1,200 to 1,500 yung the whole meal natin. But if you want to lose weight, dapat 300 to 400 lang kakainin natin no, sa calories natin. And also, dapat 300, 400 calories lang per day? per meal po. Wala ko per day. Magiging patpat tayo ng kuya. O para 1, 2 to, kasi ang 1, 2 to 1, 5 naman ano natin eh. So if you can go like 300, mas maganda siya kuya. Pero, additional dito, dapat magdagdag tayo ng fiber-rich greens natin sa mga smoothie natin. Like avocado natin, yung mga berries natin para at least mas mabilis din yung ating digestion. And also, never skip breakfast mga kasambahay. Bakit? Pag nag-skip tayo ng breakfast, yung metabolism natin medyo mabagal po yan. And tendency would be, kuha lang tayo ng kuha na kung ano makakain natin. Overeating. Overeat ka. Kaya naman marami kang kinukuha, hindi mo na na-compute. Hindi mo na na-estimate kung ilang calories na tayo. And also, dagdag tayo ng protein. Dahil ang protein po mga kasambay, sinosuppress yung ghrelin A hormone na siya po nakakapagpadagdag ng ating appetite. Kaya kain tayo ng kain. And also, going low carb. Sa mga desserts po natin, iwasan natin yung refined carbohydrates like yung mga muffins natin, yung mga cakes natin, yung mga sweets po natin. Again, para ma-monitor natin yung ating calories. And also, kapag kakikay kasi at night naman, di ba, gumagawa tayo ng mga cereals natin. There are times na lagay ka na ng lagay ng mga cereals Yung mga mo. toppings. Oo, so hindi mo na compute kung ilan ba. Tapos yung milk mo, napaka like unlimited naman, no? Bottomless. So ginagawa natin dito, dapat i-measure mo siya lahat para hindi tayo nag-go beyond kung anong yung target lang natin. And also, dapat po nito, mag-ready na tayo kaagad ng ating breakfast. Luto na kaagad. Parang neto is hindi tayo, yun nga kanina, kuha lang tayo ng kuha kung anong available. And sa mga juices natin, Kika, yung ideal na pwede natin idagdag dito is yung grapefruit juice. Kasi yung grapefruit po, nakakatulong po yan for faster metabolism and also for digestion and because also of the fiber content ng ating grapefruit. So yung fresh na grapefruit po, mas maganda po yan in the morning o sa mga meals natin, maganda idagdag yung ating grapefruit. So yung mga tips po na yan, nakakatulong po yun para mag-lower tayo ng ating weight, ng ating timbang. Like in everyday naman, Kicks eh. Aside from that, syempre dapat po it should be holistic. Mag-workout din tayo, mag-gym din po tayo, at saka yung ating diet. Pag pinagsama po natin also good sleep, talaga po ma-attain nyo po yung pag-lose weight po ninyo. Hindi tatagal yan, magiging fit tayo. Effective pa rin ba yung weight loss ko kapag kunyari sa breakfast ngayon, 600 na yung Kinakain mo. ko. Oo. Tapos mamayang lunch, yung 300 na lang, pero hindi na ako magde-dinner. Effective pa rin siya. Actually, depende naman sa activities din natin eh. Kung kunwari, sa'yo kasi tals, malaki na yung 600 mo. But then make sure lang that you will burn it before dun sa next meal mo siya ulit. Kasi kung hindi naman, maiipon ka. Si Talia, 800 per million. Itanong mo kay Rina. Ilan ang per meal ni Rina? 200. Imagine mo, kakain siya ng isang donut. Di 400, ano na yun? More than 1 to 420 calories. Hindi isang donut. Pinipiraan Hindi siya, Si Talia, 420 isang donut. Babanat niya ng isang cafe latte. Alam na alam yung in-order sa Daniel. 280 yun. Nakalista pala. Nakalista sa Daniel. Ilan na yun, di ba? 600 plus ka. Nakalista ilang calories. Ilang calories na yun. Tapos babanat ka pa na ngayon ng mamaya-maya ng konti, babanat ka ng soda. Ay, naku. Ang laki ng calories niyan. Pero talagang hindi nababantayan yan madalas yung calorie counter. Kaya nagkakaroon ng overeating. Overeating. Yung daw, maganda din, yung dragon fruit. Dragon fruit. Yes. Maganda din yan sa Losing weight loss. Aside from that, kuya, ang taas ng antioxidant din, dragon fruit. Yes, dragon fruit. Maraming mga benefits na nakukuha din sa dragon fruit.
Nabasa ko lang isang araw kasi may nagbigay sa akin ng dragon fruit. Sabi ko, bago ko kainin, tinitingnan ko muna. Ano bang, Research mo na, research. ano bang meron dito? Ngayong umaga, magano na lang ako. Nilagang saging na saba. Maniba, kuya. Maniba. Oo. Anong maniba? Maniba. Maniba yung halo pa yung green at saka yung kanyang pagka-yellow. Hindi pa hilaw. Oo. Ang tawag sa amin doon, manibalang. Maniba lang. Manibalang. Pagka sinabi mo manibalang, parang Medyo hinog na hilaw. hindi masyadong hinog, Oo. hindi naman hilaw na. Yes. Oo, para medyo matigas-tigas Pahilaw pa, ng konti. pahinog na. Kasi pag maniba, kuya, complex carbohydrate siya. Pagka hinog na, naluto mo siya hinog na, nagiging mas mataas yung sugar content niya. So, dapat maniba siya. Kung hinog na talaga, asro, kainin nyo na asro. Mas maganda na lang na kainin mo na lang ng hilaw. No? Yes. Hilaw na lang kakainin. Nakita niyo yung mga walang modong tumatawag sa 911. Ay, mga prank callers. Napakarami, di ba? Kuya, dapat fina-fine yun, 5,000 per call. Di ba, para matuto? Dapat nga yung mga yun, ini-emergency. Di ba? Hindi, yan ang mga, sabi ko nga kahapon, nag-iisip ng paraan para matulungan yung mga tao na nangangailangan. Tapos tatarantaduhin mo lang. Correct. 'Di ba? Tatawag. Buruin mo naman kung gaano karami lang yung lihiti mo as compared dun sa mga prank calls. 1,000 mahigit yung mga prank calls. Kaya tama lang yan na tugisin ngayon yung mga i-trace kung sino yung mga prank callers na yan. Pwede naman yun, di ba, kuya? Oo, hindi. Kaya inuumpisa na nilang inuumpisa na nila i-trace. Kasi alam ko sa US, yung 911 na prank, may charge eh. Oo. Tapos may charge. Ito may charge nga to 5 pesos yata. Pero kuya, magkano lang naman yun, di ba? Pero I mean, yung talagang malaki yung charge. Kasi sa States, hindi biro eh. Pag tumawag ka na joke lang, ang laki ng charge nila. Although hindi ko alam exactly how much. But ang alam ko, yung tipong masasaktan ka pag nag-prank call ka. So hindi mo na lang gagawin. That parang for me, dapat ganun din gawin natin dito. Kasi there's no way na matututo sila kung hindi natin gagawin. Kaya nga dapat siguro talaga yung 911 may charge na talaga. Tama lang yung may charge yung calls ng 911. Para pag nag-dial ka ng 911, okay lang sa'yo magbayad kasi diba? totoo naman lehitimo yung reason. Kung gusto mo naman mag-prank call ka, edi magastusan ka ng malaki-laki. Kaya lang napakawalang modo nyo naman. Diba parang... Kuya, kahapon yung drop calls naman, feeling ko, nagsubok kung nag-ring na yung 911. Mga drop calls, ganun. Hindi na nga bali yung drop calls di ba? About tinry, kung magre-ring Kung kaya mag-ring to or talaga, what. may Sasagot ba? Oo, Hindi na, pwede pero yung magpa-prank ka pa, Oo, yung may diba? kwento ka pang gagawin. Mga lolo ko ka pa, baka bukas makalawa kayo magkaroon ng emergency. The boy who cried wolf ka ngayon. Tsaka mag-isip-isip naman kayo. Hindi naman para lokohin pa yan Binibigyan ka ng serbisyong maganda. Pagkatapos gusto maiayos ka, gaganyanin mo Tapos pa. Diba? reklamo. Tapos hindi nga yun nga Ang dami-dami, nagre-reklamo, serbisyo ganito, papangit na nyo. Tapos ganyan, binibigyan ka ng 911, tatarantaduhin mo. Correct. Diba? Parang napakagagago nito mga prank callers na to. Hindi, kahapon pa ako nabubuisit Dahil imaginein mo 1,000 mahigit. Ang dami-daming mga, samantalang sana, yung halimbawa, meron talagang lehitimong tawag. Sa halip na makakapasok ng maayos, nababarahan pa ng mga walang yang ng lolo ko lang. Kundi ba naman mga parang Hindi, ngayon nga, meron nang ginagawa din kasi naman yung PNP para matrace yung mga calls na yan ng mga walang yan. Nakakabuisit yung mga ganyan na pagkaroon naman kayo ng sentido ng pakikipagkaisa na wala na kayong magawang maganda. Halimbawa, wag na kayong mambuisit, wag na kayong mamirwisyo pa. Dapat siguro i-block na yung callers na yun. Dapat yun. Yan yung mga klase ng hindi dapat pinahawak ng telepono. Para lang yan yung mga nakahawak ng barel, pumasok sa ulo yung Simpleng bagay, kuya, di ba? Ganun na how much more kapag... Hindi kasi parang gusto natin ng pagbabago, makisama tayo sa pagbabago. Hindi naman pwedeng gusto lang natin magbago tapos ikaw naman tarantado ka. Hanap ka ng maganda-gandang Reklamo ka lang na reklamo. Diba? Tapos reklamo ng reklamo. Tanungin mo, ikaw ano ginagawa mo? Ganyan, magpa-prank call ka pa. Parang, di ba, parang... Saya ng panahon. Oo, nakakabuisit yung mga dapat na mga pinipitik sa tenga Pitik lang? Oo. Tenga
na lang. Itikin mo ng lagyan mo na siling labuyo sa ano yan. Doon. Diba? Kaskasan mo ng siling labuyo sa punong tenga, ganun mo. Lagay sa ilong. Di ba nakakainis yung mga Ilong. Sa ilong. Hindi ko maintindihan ba't merong mga ganyan na, di ba parang, Wala magawa sa... ano bang, di ba prank, ipaprank mo pa. Hindi na nga sabi ko na hindi na nga bali yung na-drop call dahil Sinubukan. baka nag-try Tinetest, Diba? Pero ipaprank mo pa yung tawag mo, parang bibiruin mo pa yan. Diba? Parang lolokohin mo pa yan. Kagaguhan na yan. Kaya sa 911 ba natin meron din ganun po yan, ng mga prank calls? Meron din mga nagpa-prank calls. Hindi naman mawawala yan. Talagang meron Kaya lang, yun nga, ang ibig kong sabihin, sense naman ng di ba? Sense naman ng gusto mo ng maayos. Ewan ko ba sa mga tao na to talagang kakabuisit. Dapat yan, pinapabakat sa pader Tama. Biting patiwala. Tama Diba? Pabakatin mo sa pader yung... Disiplinahin. Ay, nako, mabuti pa mag-usapang pangkalusugan ka na. Pa-high blood lang ako. Kahapon pa ako na high blood just ako. Kuya, para hindi ka ma-high blood, kailangan mo mag-exercise 1 hour a day. Alam mo, gustong-gusto ko yan Gustong-gusto ko yan Oo, diba? Kaya lang. Alam mo, yan ang mali naman sa atin Diba? We always parang Find excuses. neglect. No, hindi yan It's not more on finding excuses It's more on neglecting it Priority. O yan, Kasi sige. diba, parang pag hindi mo siya inilagay sa something na must. Dapat kasi this is a must. Yeah. Diba? Dapat i-reiterate mo yan. Ilagay mo sa schedule mo, this is a must. O eto kuya, pagkatas natin pag-usapan to, pag di mo pa ginawa, ewan ko na. Sige nga. Kasi dun sa bagong study na ginawa sa University of Cambridge, sabi nila, an hour of moderate exercise a day is enough to counter health risks from prolonged sitting. They found out that about 5 million people die globally because they do not meet that requirement of about exercising an hour a day. And there's about a health risk of about 28 to 59% na namamatay because of very, very poor activity. Kaya nang sinabi dun sa study, it's not na mag-bike ka ng 1 oras or mag-jog ka ng 1 oras pero yung gumalaw ka man lang, yung hindi ka yun na nga Pero totoo yun Yeah. Kaya nga yung mga ngayon, yung mga watch nila, di ba? Like Apple Watch and everything. May Fitbit, yung Apple Watch. Pinaprompt ka na, di ba? Para You have to stand up now. Yes. Oo. Pati nga yung Apple, meron pa yun siya na you have to drink water now. Yes, meron Kasi mga application. yun talaga, actually 1953 pa nila unang Drink ginawa water. yung study sa London. Sabi nila, yung mga bus drivers are more likely to get hypertension and cardiovascular disorders compared dun sa mga konduktor ng bus. Kasi So nakatayo. isipin mo, 1953 pa lang, ganito na. Hanggang ngayon, ganun pa rin, carried over pa rin siya. And they've found out that even if you just walk about 3.5 miles per day, would actually decrease the risk. Kaya nga 10,000 steps daw a A day. day, oo. Kasi, Dapat 10,000 and yun steps. nga kasi kung iisipin mo, grabe 1 oras ng exercise, where do I find the time? Hindi naman kailangan na 1 oras dire-diretso Pwede mo siyang 15 minutes in the morning, 15 minutes at lunchtime, 15 minutes. Or, ang isang okay din is like kung walang kang elevator or kahit may elevator Just ka, walk if you the choose to stairs. walk going up and down the stairs like several floors, nung nabasa ko nga to, sabi ko mula ngayon maglalakad na lang ako dito. Pero Kaya nga, siguro gagawin ko na, papatanggal ko na yung elevator sa kabila. yun! 60 floor yata. Ilang floors yun? Laari na lang yung building na yan. Makakamura pa ako. Mahal-mahal na elevator. Hindi kuya! 4. Dapat yung elevator hanggang 5th floor. Bala 5th floor pataas na lang, gano'n. Huwag naman ng tipo. Binibigyan mo ng idea si Kuya. 4th floor pataas yan. Alam mo, ano yan magandang ano yan. Ito ang talagang green building. Di ba? Green building. Sabi niya, bakit wala ka elevator? Green building nga Di ba?
Green building. Tsaka hindi. Health conscious. Oo, hindi. Alam mo, isa pa, sinasabi nila, yung halimbawa kumain ka, di ba? Pagkatapos mong kumain, Tatayo. syempre, upo-upo ka. Tatayo. Alam mo ba, nakaka-bloat yan. Yeah. Tatayo ka Dapat papababa. pala daw, oo. Lakad-lakad At least pagkatapos mong kumain, 20 minutes. tayo ka, lakad ka as much as possible kasi para yung bituka mo, nag-a-align din, hindi yung naka-stagnant yung bituka mo. Actually, ako ang isa kong sinasabi sa mga pasyente ko, lalo na yung mga nagko-complain na back pain, masasakit yung mga tuhod. Since I said 40 minutes, you stand up, you move about, you stretch out, then you sit back down again. It doesn't have to be na 40 minutes ka rin tatayo or gagalaw. It's just that you break the monotony. And yun din yung nakita nila dun sa studies because it's still better that you do a little bit of movement. Kung okay, hindi ko talaga kaya mag-exercise pero yung gumalaw ka na lang, mas maganda pa rin yung outcome nun kesa yung sa mga fully sedentary yung lifestyle. And this is proven by 16 studies. O kaya pala sobrang sabi dami nila, talaga. Doc Ja, no? Kaya pala sinasabi nila na yun daw mga, halimbawa, back pains, kadalasan daw yan sakit ng mga tamad. Oo, kasi sila yung mga hindi position nagkikikilos. nila na matagal Magalaw. Kaya minsan sinasabi ko nga sa mga pasyente, yung mga desk job sila, yung nandyan yung phone, nandyan yung tubig, nandyan yung bag. Sinasabi ko, ilayo nyo para may reason para tumayo ka. Oo, or pag nag-ring yung phone mo, tumayo ka. Para lang mababreak mo yung monotony. Kasi napakarami talagang health risk. Sabi nga nila, sitting is next to smoking. Oo, actually. Sitting is next to smoking na. Comparable yung risk ng smokers dun sa very sedentary yung lifestyles. Yung risk of Almost the death, same. in essence, almost the same. So, don't just sit there. Oh, mamaya. Do something. Do something. Pero totoo yan, ha? Diba? Kaya nga dapat nga siguro sa mga opisina, ang maganda gagawin natin, ang opisina ngayon, wala nang upuan. May ganun, kuya. May Table mo lang, opisina. table lang na ganyan, tapos mataas yung table mo. Ganyan yung table mo. May OB akong kilala. Ha? Obstetrician siya. Ang silya niya, medicine ball. So, ganyan siya ng ganyan. Every time. As in, sabi ko, parang bakit ganito si doktora? Pag silip kong ganun sa mesa niya, medicine ball. May ganun. Pwede yan, di ba? Mas maganda yan. No? Tanggalin Kuya, lahat. palitan natin ng medicine. Tanggalin lahat. Tapos itong set, tanggalin na natin sa set ang upuan, di ba? Nakatayo na Uy, lang. ano na lang? Dapat ang Treadmill gagawin tsaka natin. stationary Oo, bike. dapat ganun na ang gagawin natin pala, no? Kuya. Ha? Ba, yun din. Wala ding ano, nakatayo ka din. Para bumaba lahat ng kinain Tapos, mo. gagawin natin, yung kutsara mo, siguro mga 10 kilo isa. Diba? Hindi, diba? Para medyo, sabay workout ka na Doon nun. sa pagkain may traps, yung parang rat-trap. Alam ko para madusog. Diba, ganun, pagka gumaganyan ka, diba, medyo mabigat. Uy, gagano ko na lang. Hindi, pero Puro ka na muscle nung kuya. pwedeng Magkakamay na lang ako. Tsaka malalaman mo talaga sino yung lumalaki muscle. Ito pinakamatakaw. Di ba? Parang nakikinit ako na yun. Ngayon, naggawa na sila ng bisikleta eh. Nakita niyo ba yung bisikleta ngayon? Yung bisikleta niya, treadmill. Yes, feature Diba? nature kuya. Ganun na, diba? Treadmill na, marami. Tapos meron naman bisikleta. View mo, parang Yung kamay na, tutorial. magalaw. Marami na iisip. Pero umpisahan nyo muna, tumayo muna kayo dyan. Hindi sige, palakad-lakad kayo, diba? Ano pa? Wala May yun. question ako, Doc Ja. Sige. Doon sa 1 hour na yon, kailangan ba okay lang ba na kahit na hindi, lakad lang, o kaya wala namang dapat rigorous part o dapat diba, hardcore? remember yung last week din na pinag-usapan natin, moderate exercise will be significant enough already. And even yung study last week, mas malaki pa yung weight loss ng tao na nagmo-moderate exercise kaysa sa rigorous exercise. So basically, it doesn't have to be very rigorous. The important, kung if you're really just after the health, it's really just moderate exercise on a regular basis. Okay. And kasi kung isipin mo like, ako, I do yoga. It's not high impact, it's not high intensity exercise. It's low impact, Stretching. moderate intensity exercise. The important thing is the cardio. Oo. Pero
may mga exemptions yon, di ba? Like for example, may sakit yung isang tao, kaya yung mga elderly natin na bedridden na lang sila. The more important thing is dapat ginagalaw natin para maiwasan yung bed sore. It's a form of activity na rin, di ba, Doc? And that's where the physical therapy of these patients come in. The important thing would be nagagalaw yung muscles nila. May iwasan mo rin yung muscle Bed wasting sore. na tinatawag. At saka yun, yung mga pressures. So it's not really the hardcore, high-impact, high-intensity exercise ang kailangan. But it's just the moderate exercise for about 60, maximum of 75 minutes per day. Okay na siya. Ngayon yun nga yung sinasabi kasi it's very hard to commit. Yeah. Lalo na dun sa mga working population. But you can make other things work. Exactly. Technically, parang you have no excuse. Kasi tulad nga sa pag-akyat ng Yun na nga. stairs. Marami talaga. Marami talagang pwedeng gawin. Yeah. Like yun nga, yung kunyari, nagko-call ka, tumayo ka lang ganyan, magaganyan ka lang ng konti. Yeah. Alam mo yun, or yung mga konting squats na ganyan. Yeah. It's Yes. already a form of exercise. So Ang you can do shopping. whatever. Shopping sa babae. Wala ko doon, Janice. Mas Diba? nagagawa ko maglakad. Go ahead! Pwede yan. Pwede yan. gawin Walking every lang day. eh. Kasi That's ang problema ko walking. pag nasa treadmill ako, may ugali ako, titingnan ko gano'n na ako katagal, feeling ko achieve na. Pero sa mall, ba, 3 hours, wala lang sa akin. Nabobore ka kasi sa treadmill. So pero pwede sa mo siya mall, gawin hindi. every day. Huwag ka lang diretso sa fast food. Oo. Tsaka iwanan mo lang yung wallet mo para hindi magastos. Suggestion ko kay kaya maglagay ng kahoy dito, tapos shopping bag sa dulo. Tapos itali sa treadmill, kaya inahabol niya lang. Pwede. Pwede, teka Parang lang. training lang yan ng pet. Okay na. La 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 la. Hi, good morning, good morning. 6:24 na ng umaga. Kanina pa natin naamoy itong ano. Diba? Yung niluluto ni Chef. Niluluto ni Chef. Diba? It's very special. Alam naman natin pag si Chef Jojo yan, ano yan? Japanese. So, alamin natin kay Chef Yummy. Jojo kung anong what's for breakfast. Chef Jojo, Yan, last week you had kare. Yeah, correct. Kare, and then nag-uusap tayo, di ba, yung mga wish list. Sabi namin, sana naman mag-ramen tayo. Well, eto na, ramen na. Natupad. natupad. So what do we have now for breakfast? So, we have the asado ramen. Asado. Yummy. Hindi ba naubos yung asado mo dahil nagpandesal kami lahat dito? Hindi naman, may backup ako. Alam mo, asado pang siopaw lang ang asado. O sige, Parang tabigil na tayo sa kanya na gano'n. Kaya wag na tayo mag-usap dito. Chef Jojo, ano ingredients ng Ayan. ramen natin? Okay, we have this one, the ramen noodles. And then, we have the eggs. Anong klaseng eggs to, Chef Jojo? Iba yung color eh. I have the ordinary itlog ng Oo. manok and the itlog ng itik. Okay. May difference ba in flavor? Oo, mas makolesterol lang yung sa itik. Pero mas malasa. Mas malasa. Oh, sige. Ano pa meron, Chef? And then I have the tofu, the Chinese pechay, and then the shiitake mushrooms, and then I have the Naruto. What's Naruto? This is a parang fish cake. Hindi yung cartoon. Yan. Hindi ang haba. Hindi. Yan. And then the pork asado. Yung asado and na then, naubos na. Oo, and then the green onions. Tapos naamoy ko, Chef, no, yung broth mo is miso. Yeah, miso. based. Kasi ano yung isang base, may 2, 3, 4 na base yan eh. Yung isa yung tonkotsu base, tonkatsu base. That's pork. Oh, that's pork. Okay. This one is white miso. White miso. All right, Chef. How do you make this ano? This one, ito naman. Yung procedure natin. Go ahead. Nilagay ko muna yung pinagbabara ng shiitake mushroom sa water, boiling water, and then the dashi, and then lagay natin ng mirin, and then the cooking sake. Sake. Yes. Kasi alam mo naman natin, Chef, kasi yung flavor ng shiitake is umami. Yes. Body, oo. full body yes, na. Oo. Tapos and then, ilalagay lang natin yung miso paste. Tapos tutunawin natin siya dun sa broth. Miso paste. Yes. Yan. Pareho ba yung miso paste ng Japanese sa mga ginagamit ng Pinoy? Hindi. Iba Magkaiba. siya, no? Mas Iba- maasim-asim yung sa atin. Mas maasim sa atin. This one is talagang soybean paste talaga. Okay. Pure. Pure soybean paste. Oo. And Okay. this is the white one. Okay. Go ahead, Chef. And then, ayan, magbablanch na tayo ng ng noodles natin. Then, nilagyan ko lang siya ng bonito flakes for flavoring. Kasama talaga yon. Okay. What Tapos, is bonito flakes? Yung fish. Fish. Oo, Okay. fish yun. Tapos, salain lang yon.
And then, i-blanch the noodles. So, i-dip lang yung noodles sa hot water. Oo, hanggang magkahiwa-hiwalay siya. Kasi we don't want to cook it in the soup kasi mag-overcook, no? Oo, hindi pwede yun. Gusto natin al dente. Oo, magagalit ang mga Japanese. Okay. And then once na Ganyan. blanch. Once na blanch yan, i-plate na natin siya. Okay. Sandali lang yan. Less than a minute. So, i-plate lang na natin, yan. chef. Gutom na tayo. Gutom na? Oo, gutom na eh. Gutom na. Gutom na? Sige, plate mo na yan. Bilis. Hindi, okay. So, assuming na okay na, no? Ito na. We're going to plate the noodles na. Oo. And then, what do we do next? Then, yan. So, We'll isasali just na lang put sa it bowl. sa bowl. Okay, ito yung one serving ng noodles na ilalagay sa bowl. Sige. Yan. Then, lagay din natin ito isa. And then, And then, yan. ito na yung mga toppings. Yes. Then, ilagay na natin yung Tofu. Okay. Tapos the Naruto. Which is the parang fish ball, parang fish No, cake. Fish cake. Okay. Tapos itong ating gulay. Tapos yung shiitake So lahat ng sangkap niya is hiwalay, no? It's not like mga mami ng Pinoy na Magkakasama. iluluto sa soup, kaya lahat lantana, no? Oo, correct. Nandun na lahat. Ito, isa-isa lalagay, tapos ibubuhos yung soup. Tapos, ito yung ating pork Yan na yung pork. asado. And then, we put the... ito na yung ano, soy-based na broth. Yes. Tapos ilalagay mo siya sa gilid, not on top. Gilid. Sa gilid, para hindi masisira yung ano mo. Yung ginawa mo. plating. Oo. Actually, this one is good for tuna eh. Alright. Hindi. Hindi rin. Sa akin, isa lang sa akin yung chef. Ganun Ubus ko ba? yan. Sige. Pag nalagay yung soup, ano next? Tapos, this one, you put Yung onion. this one. Lots of green onions. Wow. Generous siya. Masiramon. Tapos, if you want, Masiramon. Masiramon, masarap. tapos if you want a little, touch of hotness, lagyan natin ng togarashi. Alright. And then, kung mas, we put the layu, yung Japanese chili oil. Yun. So Yeah. ito ang ito na ang atin anong tawag dito? Ramen with pork asado. Yes. By Chef Jojo Villaflor. And of course, madami pa tayong gagawin dito, no? Yes. Pero magbati muna tayo, Chef, at mag-promote tayo. Yan. Binabati ko pala si Jordan, Raquel, and then my friends from Makati and my family. And then, of course, my FB page. And then Jojo Villaflor and my IG is at Orange Vanilla Confections. Orange Vanilla Confections. Alright. Tapos yung aking contact number is 0905-260-3799 and 0933-108-4021. Alright. Yun na, Chef? Yes. Good. Maraming salamat, Chef Jojo Villaflor, for preparing breakfast. So, lagyan natin siya na ano. Ayan pa. Pahabol. Nori. Okay. Wow. Thank you. Out of 1,200 respondents, 30% umano ang nagsabing nag-improve ang kanilang pamumuhay sa huling taon ng dating administrasyon. Iyan ang resulta ng isinagawang survey ng Social Weather Station o SWS mula June 24 to 27 ngayong taon. Samantala, 21% naman ang nagsabing lumala ang kanilang pamumuhay, habang ang remaining 49% ay hindi nag-respond sa survey o nagsabing walang nagbago sa kanilang mga buhay. Pero bakit nga ba sa kabila ng pagbabago ng ekonomiya sa ilalim ng pamumuno ng dating Pangulo, 30% lang ng mga Pilipino ang nakaramdam ng pagbabago? Bakit nga ba hindi naramdaman ng mas nakararami ang pagbabago sa antas ng kanilang pamumuhay? At gaano nga ba ka-reliable ang mga survey na isinasagawa ng mga social research institution sa ating bansa? Yan ang sama-sama nating tatalakayin ngayong umaga. Tapos merong brown ito. Oh, brown. Sarap din yung brown.
Welcome back! Next time. Morning. Hindi pa. Nakalimutan ko magdala ng tinapay, pandesal. Anyway, Wilson, Morning. alam naman natin na Yes. this first week, no, lumabas ang survey ng Pulse, Yes. which was taken noong July 2 hanggang July 8. At maraming Yes. mga tinanong dyan. At isa sa mga tinatanong, well, maliban sa trust rating, maliban sa anong gustong ipatrabaho kay Presidente. Tapos of course yung question ng CONCON na nilabas kahapon, no, whether the Filipinos wanted Charter change or not. Yung isa sa mga tanong kung meron bang pagkakaiba sa buhay ng mga tao. Oh. And ang tanong usually sa 1,200 na sampling, masasabi ba natin to? Kung magaling na survey company tapos scientific ang pagpili ng 1,200, pwede naman may basehan sa katotohanan. Kasi ang mga survey company, depende sa credibility nila kung sinong gumagawa ng survey na yan. May scientific process sila. Kaya okay naman siguro yan. Kasi some people say 1,200. Sa dami ng Pilipino sa buong Pilipinas, 100 million. Yes. Will that necessarily reflect really what the Filipinos really feel? Depende kung at random. Usually naman ang mga survey companies, especially yung mga top 3 na pinakasikat, usually reliable naman sila in general. Like yung mga election results natin, in the last few elections, more or less accurate. Yung pananalo ng mga nanalo. Pero kung minsan sabi nga nila kung minsan hindi rin mapan dahil nagsiset ng trending also. Tama ka. Sa election, minsan depende sa nagpa-survey. Yes. Saka depende sa paano tinanong yung question. Well, let's say for example ito, nag-improve ba ang buhay mo? Kasi kung minsan sinasabi na may ibang tao, nag-improve pa pero hindi naman. No? So paano natin malalaman yung totoo? Sa tingin ko, Erin, yung ekonomiya ng Pilipinas talagang lumalaki naman in fairness to the past government. Yes. Yung 6 na taon talagang solid ang economic growth natin. Siguro nagkulang lang sa tinatawag na inclusive growth. Okay. Kasi minsan napabayaan may mga sektor sa ekonomiya katulad ng agrikultura, saka tulad ng rural development. Yung mga ekonomiya sa labas ng Metro Manila, sa labas ng malalaking syudad, maraming naiwanan yata. Tapos ang isa pa, yung economic growth na yan, pwedeng overall yung buong bansa, talagang lumalago ang ekonomiya natin. Pero may mga sektor lang yan na mas malakas, may mga sektor na naiiwanan. Ang mga sektor na naiiwanan in the last 6 years yata, agrikultura, saka manufacturing. Yung tinatawag natin ng mga pabrika. Hindi pwedeng mawala yung mga pabrika na yan kasi diyan karamihan nakakatulong yung mga hindi masyadong college educated. Kasi ang mga pabrika, ang mga trabahong nag-generate nila, kahit na high school graduate, kahit na vocational school, pwede kang makatrabaho. Ang karamihan yatang growth na nakikita natin sa nakaraang 6 na taon noon, maraming BPO, maraming call center, may pagka Metro Manila centered yan, maraming English speaking yan, tsaka kulang yata sa tinatawag nilang economic distribution. So ang masabi natin kung minsan na ang survey is a good tool to determine ano yung anong kulang pa, anong nararamdaman talaga ng mga mamamayan po natin. Ngayon, sa nakikita mo, ito rin ba ay ginagamit ng ating mga namumuno para ma-identify kung saan sila nang kukulang? Tama. Yan ang maganda sa demokrasya natin sa Pilipinas. Kasi in fairness sa previous government, si President Aquino yata, very conscious sa surveys. Halos every month, every week, nakikita ko sa dyaryo, kinukot niya mga surveys. So sa tingin ko, maganda yan, lalo na sa bagong gobyerno, malaman niya saan ang pagkukulang ng gobyerno noon, doon na lang niya pagandahin. Lumalabas siya sa mga dyaryo na ang priority niya ngayon daw,
is rural development, Yes. Countryside, labas ng syudad. Kaya sa tingin ko mas maganda yan. Anong mga trabaho na masabi natin kung yan ay countryside development? Anong mga trabaho na mabibigay ng ating Pangulo para tulungan ng mga mamamayan? Dahil alam naman natin kung pag-uusapan natin kahirapan, Yes. mayorya ng ating mga naghihirap na mamamayan ay nasa kanayunan. Yes, oo. So ano yung mga trabaho na pwede ibigay sa kanila? O paano natin mapapunlad ang kanilang kabuhayan? Sabi ng maraming mga eksperto sa ekonomiya, number 1 talaga dapat agrikultura. Hindi pwedeng maiwanan yan. Siguro number 2, turismo. Ang tourism kasi hindi siya may pagka-elitist. Pag gumanda ang tourism talaga, hanggang sa pagkain, hanggang sa tricycle driver, lahat makikinabang. Saka number 3, kailangan pagandahin yung infrastructure. Kasi kung wala tayong mga tinatawag na high-speed train papunta sa probinsya, kung hindi maganda yung pier ng mga vapor, kahit anong klaseng economic growth sa buong bansa, maiiwanan yung probinsya. Kaya sana dumami ang trabaho sa agrikultura, sa mga mangingisda, sana tulungan sila. Tsaka sana yung mga pabrika lumabas sa probinsya. Well, kung titingnan nga natin sinabi nga ng ating Pangulo at yung Secretary na agriculture ang dapat bigyan ng pansin dahil doon natin makikita yung mga naghihirap natin mga mamayan, nagsasaka. Pero lahat ng administrasyon yun ang sinasabi nila. Tama. So ano yung pwede nilang gawin na iba para tulungan yung mga mahihirap natin? Yung infrastructure talaga. Kasi ang priority yata ng nakaraang gobyerno is anti-corruption. So pag anti-corruption ka, baka nag-hesitate sila sa sobrang daming proyekto. Kasi maraming bottlenecks, maraming problema. So kailangan magbuhos ng pera ngayon sana sa infrastructure sa probinsya. Kasi mas mura pa daw mag-angkat ng mga produkto ng pagkain sa abroad kaysa bumili sa probinsya. Kawawa yung mga farmer natin. Yun nga ang isa sa mga kailangan malaman talaga natin, no? Dito hindi naging maliwanag sa nakarang administrasyon, no? Ano yung ano ang posisyon ng ating kasalukuyang administrasyon sa usapin ng trade? No, dahil alam natin dahil tayo yung miyembro ng WTO, no, kailangan bukas ang ating merkado sa lahat. Yun yung nagpapahirap sa ating mga magsasaka. Maganda sinabi mo dyan kasi yung ibubukas yung ekonomiya, hindi dapat lahat ibubukas. Yung agrikultura, kailangan tulungan natin mga magsasaka. Number 1 yan. Number 2, yung mga smuggling sa rice. Tsaka isa pang maganda sa bagong presidente, narinig ko parang matapang daw to. Kaya siguro sana yung tao sa agrikultura na ilalagay niya, kung pumalpak ng isang taon, 2 taon, kailangan palitan na niya. Narinig ko yung nakaraang presidente, sobrang mabait sa lahat ng tao. Yun daw nakaproblema sa agrikultura noon daw, hindi niya pinalit, dinagdagan niya ang pangalawang cabinet secretary. So ang nangyari daw, narinig ko noon, 2 daw ang boss sa agrikultura na hindi magkasundo. Narinig ko. Kasi mabait siguro sa lahat ng tao, ayaw niya may inaaway. Tsaka kailangan irrigation daw. Narinig ko sabi nitong presidente natin na si Duterte, bubuhos daw siya ng pondo sa agrikultura, sa irrigation daw. Sana magawa niya talaga yon. Okay. At least naging regular ka rin dito para pag-usapan natin ang ating nangyayari sa politika at ekonomiya. Maraming salamat, Wilson. Thank you. Thank you. Picture. Thank you. Ito. Word for the day. Efface. Verb. To rub out. Wipe out. Obliterate. Erase. Expunge. Example sentence. Time gradually effaced the memory of the tragedy. In Tagalog, pawiin o mapawi. Efface. Therapy is one of the best ways to efface one's unhappy memory. Yes! Angela 2016. Nag-review! Pinagandaan ko yan. Chos. Ay, nako. Walang sumasagot eh. Pero teka lang. Oo, naman si Diego.
Punta natin si Sino? Si Ma'am Beth. Oo! Sa Palawan. Oo nga. Teka lang, ikonsulta natin kay Ma'am Beth. Okay, public service muna tayo at nasa linya si Ma'am Beth Soralvo ng SSS. Ma'am Beth? Yes, good morning. Hello, Palawan ka pa ba? Ma'am Beth, nasa Palawan ka pa? Hindi na. Papahinga lang. Wow! Okay, ito merong mangungonsulta sa iyo, Ma'am Beth. Si Arsenio Ramat Jr., 40 years old mula Sun Valley, Parañaque City. Magandang umaga si Arsenio. Hello po, magandang umaga po. Sige po. Yung po may itatanong lang po ako about sa SSS ko. Dati po kasi meron akong previous loan na gusto ko sana ipa-deduct dito sa bago kong company. Ang problema ko lang po kasi nagkaroon po ng yung may nakapagsabi po sa akin na huwag ko na lang daw po ipa-deduct kasi yung ibang empleyado, yung loan nila, hindi raw po na-deduct. Hindi po pinakatasan sila pero hindi po sila makapag-loan ngayon kasi wala raw pong walang record ng deduction. So, hindi ko na po tinuloy. Ngayon, nagkaroon po ako ng time na mag-verify sa SS tungkol sa sa contribution ko. Yung malabas po rin sa contribution ko, ang last na kaltas sa akin is January 2015 pa. So, hindi ko lang po alam ngayon kung nahulog na sila yung sa contribution ko po. Saka yung parang maliit daw po yung yung aking salary, yung salary, monthly salary credit. Sabi sa akin yung babae na nakausap ko. Magpa-file ka ng complaint laban sa employer? Pinafile po ba ng complaint yun? O lang po? Kausapin lang yung employer o pwede pong i-file yun? Kasi kausapin mo na employer kung bakit hindi nga nire-remit yung mga dinidak sa yung loan at saka contribution. Kasi sabi mo, January pa yung huli nilang bayad sa contribution mo Pwede ka naman mag-file. Kaya lang kung mapapakiusapan mo siya, siyempre kausapin mo muna. Kasi mahirap na mag-file agad ng reklamo kasi baka nabigla kang tanggalin. Opo. Oo, kausapin mo muna. Pero kung kasi sa loan, kailangan may payslip kang papakita. Sa contribution, medyo okay lang yan kasi yung payslip, yun ang magiging ebidensya natin na talagang kinakaltas sa'yo yung loan para pag nag-file tayo ng action o legal action dun sa employer, meron tayong pruweba. Kailangan may payslip. Opo. Pero pwede bang yun? Kung personal na lang po akong maghuhulog ng yung sa aking loan? Pwede, papadidak mo. Kasi kung yung bago mo employer ba ngayon ang tinutukoy mo, kung yung bago, pwede ka magpadidak para yun sa monthly sweldo mo, i-deduct niya. Pero kung sa salary credit na sabi mo, baba doon sa sweldo mo, hindi i-deduct nila, pwede mo silang kausapin ka. Ano po? Nag-verify ka, bakit mababa yung salary, yung sweldo mo, parang ang baba. So, lahat siguro yun, ikaw nag-shoulder nung share nyo, pati employer, wala siyang share. Ganyan. Magkano po ba dapat? Kasi 100 po yung dinideduct sa akin monthly. 100, maliit yun. Kasi kung ngayon 100, mga nasa 300 sa employer, 100 sa'yo. Siguro mga lang ang sweldo dyan, mga 4,000? Base din sa nakita kong record, 3,000 po. Yun, tama lang. Parang declare nila. Tama lang. Pero kung hindi naman 3,000 sinusweldo mo, siyempre pwede ka mag-file na reklamo. Opo. Kasi ang sweldo ko po is umabot ng 20,000 monthly. Daya employer mo. Siguro, kausapin mo, kasi kayo lugi dyan. Pag once na na-claim kayo mga benefits, ang liit nung makukuha din. Hindi katumbas ng sinusweldo nyo. Kasi hanggang 16,000 lang naman yung dinididakan namin ng SSS. Kung sumweldo ka man ng 20, hindi na yun nako-cover ng SSS. Hanggang 16 lang. Tapos ang i-deduct sa'yo dapat 580. Ganun po.
Sa kanila, 1,000. I think it's 1,002. Kakausapin ko po yung employer o sa SS na po ako mag-ano? Yeah. Hindi ka pwede mag-file muna reklamo sa SS kasi pag pwede naman kung marami ka empleyado, pwede kayong mag-request ng confidentiality. Ganun. Sabali, kausapin ko po yung mga kasama ko kasi parang pare-pares po kami. Para mapuntahan lang na accounts officer. Salamat po. Okay, thank you. At meron pa nga mangunsulta sa atin si Nanay Mercedita Abriol Santos, 51 years old, mula Malibay, Pasay City. Magandang umaga sa iyo, Mercedita. Good morning po. Opo, ang tanong ko lang po, dati po akong disability pensioner. Ngayon 1 year ko lang po natanggap yung pension. Na-cut siya agad. Ang tanong ko po, may limit po ba yung dapat na matanggap kong pension sa SS? Kasi binarify ko po, 36 months lang ang naging contribution ko. Tapos, tuloy po ako ng self-employed. Pero, hindi ko na rin po tinuloy kasi binigyan na nila ako ng pension for disability. Ang tanong ko po, talaga bang makakat yung pension ko na 1 year lang ang dapat kong matanggap sa SS? At saka, pwede po bang ituloy ko ngayon yung contribution ko kahit disabled na ako? Pwede naman. Kasi ang disability natin meron partial saka total. So yung total, yun na yung, kasi pumasok naman yung contribution nyo na 36 months. Yung total disability po, pension yan, hanggat di kayo gumagaling. Pero po ang partial, may certain months lang po, 12 months pataas, yun po binibigyan namin ng pension. Pero kung bababa po, 11 months, lamsam lang po yan, bababa. Kung 12, yung tama po sinabi nyo, nagpension kayo ng for 12 months. So, depende po kasi sa pagkakabalda, percentage ng disability nyo. Depende rin sa hulog, kasi umabot naman ng 36, kaya pinensyon na kayo ng 12 months. Pwede po nyo ituloy ulit ang paghuhulog o kaya mag-file kayo ng partial disability ulit pag hindi pa ho kayo gumagaling. Hindi, ma'am, kasi po hindi na po talaga gagaling. Kasi po yung isang mata ko po, totally blind na. Hello. Opo. Mata lang, ma'am. So, hindi pa ma'am yan, total disability. Isang mata pa lang partial pa lang yan. Partial. So, talagang 12 months lang po ang dapat pong matanggap doon. Apo. Kaso may mga tumbas po ng months yung pension niya, halimbawa isang daliri, isang mata. Yun po, pag gano'n po, meron lang siyang certain months na ibibigay. Okay. Pero ma'am, kung magtutuloy po ba ako ng self-employed po, voluntary. Kasi hindi na kayo nagtatrabaho yata. Disable ako po pwede? Voluntary. Tuloy lang yun, ma'am. Okay. Sige, salamat po, ma'am. Wala pong anuman. Ma'am Beth, thank you. Ano bang bago ngayon sa SSS? Okay, thank you, Talia. Magandang umaga sa inyo lahat dyan. Good morning. Okay, thank you. Never mind, thanks. Mamadali si Ma'am Beth kasi galing Palawan Pagod. Pagpahingahin naman natin. Pero tayo magpahinga na tayo in a while. Kaya pasa muna tayo kay kay Attorney G, Beth and Jocas sa UNTV Radio 1350.